Dalawang babaeng nagbalik bansa mula sa gitnang silangan ang pinag-quarantine dahil may lagnat at sore throat sila pagdating nila sa Ninoy Aquino International Airport. Sa gitna pa rin yan ang pagbabantay laban sa MERS o Middle East Respiratory Syndrome na pumatay na ng dalawang Pilipino sa gitnang silangan. Mula sa NAIA, nakatutok live si Steve Dailisa. Steve! Mike, MERS-free pa rin daw ang Pilipinas ayon sa Department of Health, pero hindi tayo dapat pakampante dahil araw-araw, libo-libo yung mga nanggagaling ng Middle East na sinasabing pinagmulan ng virus na nagdudulot nito. Katunayan, kaninang umaga, isang Pinay na galing Riyadh, Saudi Arabia at isang Pinay naman na health worker galing Abu Dhabi ang kinailangang i-quarantine at agad ipasuri matapos nga silang sumailalim sa pagsusuri ng Bureau of Quarantine sa arrival area kanina. Naka-alerto ang Bureau of Quarantine sa mga paliparan. Bawat pasaherong bumababa, lalo na galing Middle East, masusing sinusuri gamit ang thermal scanners. Isang Pinay na 32 years old galing Riyadh na sakay ng PR-655 kaninang alas 10 ng umaga ang kinailangang i-quarantine dahil sa mataas na lagnat. Sa 4 p.m. flight naman na galing Abu Dhabi, isang Pinay health worker ang nagdeklara na may sore throat at pina-quarantine din. Agad silang dinala sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM para masuri. Para mapanatiling MERS-free ang Pilipinas, tuloy ang contact tracing ng DOH sa mga nakasabay ng Pilipinong nurse na unang sinabing nagpositibo sa MERS coronavirus sa United Arab Emirates. Pero sa dalawang confirmatory testing dito sa Pilipinas, nagnegatibo naman sa virus ang Pinoy nurse. Sa 470 na pasahero ng Etihad Airlines flight na sinakyan niya, 173 pa lang ang nakontak ng DOH. 100 sa kanila ang natiyak ng negatibo sa MERS-CoV. Pero may 244 na pasahero pa raw na hindi pa makontak ng DOH dahil nakabalik na raw sa kanilang probinsya. Kung kaya napilitang ilathala ng Department of Health ngayong araw ang mga pangalan ng mga kailangang magpa-quarantine at magpa-test. For each region, may mga, kung kaunti man, may isa o dalawang kaso sa isang region. But then there are regions naman na mas marami naman may sa sample, halimbawa. We're trying to get all possible na pwede maging source of information, pati ng Pag-ibig, pati ng SSS, PhilHealth, ang OFW card. Matapos makuha ang swab sample, yung mga galing sa probinsya, dadalhin pa dito sa Maynila para isailalim sa pagsusuri na kadalasang inaabot naman ng hanggang 48 oras o 2 araw. Habang hindi pa lumalabas ang resulta, kinakailangan muna silang i-confine sa isolation ward ng ospital. Simpleng lagnat, ubo, sipon at maging pagbahing ang karaniwang sintomas ng MERS. Ayon sa DOH, may pagkakataong di nakakaramdam ng sintomas ang pasyente pero taglay niya ang virus kaya importanteng magpasuri. Mike, ang patuloy na paalala ng DOH doon sa mga kababayan natin na nandiyan ngayon sa Middle East na kung nakakaramdam na ho kayo ng sintomas na gaya ng ating nabanggit, agad na ho kayo magpasuri sa mga ospital na pinakamalapit sa inyo. Doon naman po sa mga papauwi dito sa Pilipinas, napaka-importante yung inyong honesty sa pagsagot dito sa tinatawag na Health Declaration Checklist. Bukod ho sa inyong pangalan, sa inyong address at contact number na pinaka-recent o yung latest para madali kayo makakontak sa kinakailangan, kinakailangan maging honest ho kayo, tapat kayo sa pagsagot dun sa mga illness na nakalagay dito para nang sa gayon, agad kayong masuri sa Bureau of Quarantine at kung sakasakali naman na meron kayong nararamdaman, agad din kayong mapapa-check up. Mike. Maraming salamat, Steve Dailisan.